As the Philippines marked 128 years of independence, celebrations in Manila were accompanied by protests targeting the country's close ties with the United States. Hundreds of demonstrators marched through the capital, confronting police barricades and carrying placards accusing Washington of exerting influence over Philippine politics, the economy, and the military. Some protesters also criticized President Ferdinand Marcos Jr., calling his administration too closely aligned with the U.S. The demonstrations took place as Marcos led Independence Day ceremonies, urging national unity and resilience in the face of corruption, poverty, and global challenges. The Philippines has strengthened defense cooperation with the United States in recent years amid growing regional security tensions. Ang tingin natin ay wala naman talagang konkretong kalayaan sa loob ng 128 years na kung saan ay patuloy tayong dinidiktahan ng imperialismong Estados Unidos, hindi lamang sa pang-ekonomiya hanggang militar. Sa tingin ko po, hindi po talaga malaya ang Pilipinas dahil sa ekonomiya, sa politika, sa militar ay hawak po at nasa dikta ng Estados Unidos ang rehimeng Marcos. Para pamunuan ang bansang Pilipinas. Pero para sa ating kasundaluhan. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatakbo ng ating bayan at soberenya nito. Natutunghayan mula sa ating Philippine Army na nakadisenyo upang makapagbigay ng mataas-antas uri ng artillery asset na long range, mabilis na gumalaw, nakakabit mismo sa track na may mataas na mobilidad, mabilis na ipitpon, may oras na pagtugon, at sumusunod po ang search and rescue team mula po. Narito rin po sa ating harapan ang sasakyan, panmor ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan din po ang 155mm howitzers mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers na pawang mga gamit ilang artillery asset. Your surface-to-air missile defense system na 960th Air Missile Defense Wing, 150 Armored Personnel Carrier, sasakyang pandigma ginagamit para sa seguridad. Nariyan din po ang Armored Personnel Carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paggawa ng mga tropa. Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the most reverend Charles. Ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan.
Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas.